Okay, andito ako ngayon sa park ng Tanhay. Andito pa rin ako. Pag 3 linggo na. Tabi lang ng ang ganda ng lugar. Kasi dito maganda makapag-vlog. Mas okay kaysa dun sa bahay. Maingay o madilim. San mahina signal. Ito, andito ako katabi ng simbahan. Ayan, ang kanilang plaza. So, pag-usapan natin yung corruption nga na ayan ang napaka init na issue ngayon, hindi lang sa Pilipinas kundi marami, halos lahat yata ng bansa. Pero ngayon talagang ating kapitbahay na bansa ay ang init din, katulad ng Nepal. Napanood natin yan at nabasa ko nga, hindi lang Nepal, Cambodia pa ba yun, apat na bansa. At saka matindi talaga, ang mga tao ay galit na dahil sa issue ng korupsyon, pagnanakaw. Ito ang tanong, bakit? Bakit sila nagnanakaw ng ganun kalalaki? No? Nung unang panahon, ang alam lang natin, ang tao ay nagnanakaw kasi pangangailangan. Nagugutom, may mga pangangailangan, mga basic needs. Isa yan, pagkain. Siguro mayroon pang nagnakaw kasi walang pambili ng ganito, walang pambili ng gamot, may sakit, at marami pa. Talagang pangangailangan. Ang nagnanakaw ay, ang kilala noon mga magnanakaw ay yung mga taong mahirap. Kaya nga sila nagnakaw kasi mahirap, walang pera. So, ang pag sinabi mong magnanakaw, nakakahiya talaga. At pag alam mo ay yan ay magnanakaw, alam mo ang itsura ng isang magnanakaw, parang pulubi, parang maton, parang dugyot, parang anong tawag dito, parang kadiri, no? Hindi maganda tingnan. So parang ayaw natin lapitan ang itsura nila. Magnanakaw nga, no? Sa itsura lang. Sabi natin, ayan, itsura na yan, mukhang magnanakaw, gano'n, no? Pero ngayon, ang magnanakaw ngayon ay hindi na gano'n. Ibang-iba na, at hindi na ikinahihiya. Ang magnanakaw ngayon ay hindi gutom. Hindi gutom ang tiyan, kundi ibang klaseng gutom. Mas matinding gutom. Mabuti pa yung gutom ng tiyan, pag kumain ka, nabusog ka, tapos. Pero ito ibang klaseng gutom ng mga magnanakaw ngayon dahil walang kabusugan. Bakit walang kabusugan? Kasi mga pangangailangan nila sa buhay na hindi naman talaga totoong pangangailangan. Ayun ay mga arte sa katawan, arte sa buhay, tawag dito, pang lakwatsa o pang ano lang tawag dito, bisyo, yun tinatawag na bisyo. So hindi, ito yata ang matinding klase ng pagnanakaw. At saka hindi na sila mukhang dugyot o mukhang nakakatakot ang itsura ng mga magnanakaw, kundi nako, ang gaganda nila, ang gaganda, ang lilinis, ang kikinis, hindi halatang magnanakaw. At hindi na kinahihiya katulad no na sinabi ko, kundi ngayon ang mga magnanakaw ay wala nang hiya. Walang hiya sila. Hindi tinatablan ng hiya. Kaya matindi. Ito ang matinding sakit na yan. Kasi di ba mayroong mga taong nagnakaw, hindi natin akalain na nagnakaw yun. Sabi natin, ay klepto yan, klepto, may sakit kasi hindi niya mapigilan, hindi naman siya dapat magnakaw, mayroon naman silang pera, mayaman naman yan, pero may sakit, klepto, yon. Pero ngayon, itong mga magnanakaw na ito na nasa gobyerno, ay matindi pa yata sa sakit ng klepto. Kaya mga kababayan, mga kaibigan, paano ba? Ano ba ang ating gagawin sa mga ito? Napakatinding sakit ng ating bansang Pilipinas. Hindi lang sa ating bansa, halos sa karamihan ng mga bansa, ang sakit ng pagnanakaw. Okay lang kung nagnanakaw, sabing nagugutom, pwede nating bigyan, maging charitable tayo, bigyan natin ng pagkain kasi yan naman ang utos ng Diyos sa atin, pakainin ang nagugutom.
Pero ito ay hindi po mga gutom, ibang klaseng gutom. Ayun lang po. Sa susunod po, ito po si Mirna Aquino.